Yon, welcome dito sa ating day 5, final day ng or last day ng ating 5-day Facebook Ads Challenge. I hope you guys are learning, no? Magandang gabi Sir Randy, Jen. Ayan, yung mga kapapasok lang. Magandang gabi sa inyo guys. And let me just pull out our Teka muna, 1 second. Oops, ka na. Medyo maingay eh. So, I'm gonna pull out the calculator. Okay, so ayan, magandang gabi Miss Christine, Miss Jen, Mr. Randy, Miss Joyce. So tonight pag-uusapan natin yung Facebook Ads Calculator. Ito yung magbibigay sa inyo ng idea on um, when are you going to scale your campaigns? When are you going to reduce the budget dun sa inyong campaign? So ito yung tuturo ko sa inyo tonight. So if you head over, you're gonna share my screen. Record na tayo, no? So, yan. So if I'm gonna share my screen and pag pumunta kayo dito sa sa website ko digitalhomey.net, no? And then punta kayo ng forum. Okay, and then punta kayo dito sa search bar. Type niyo dito calculator. Okay. Pag kinilik nyo to, calculator, and then pag kinilik nyo tong download button, meron din ditong link sa ibaba. So, hindi nyo talaga ma-edit yan. Sabi niya dito, hindi po ma-edit, walang save sheet, what to do. So, i-click nyo lang itong download. And once you open the sheet, ang gagawin nyo lang is, hindi nyo talaga ma-edit yan. Ang gagawin nyo is click the file and make a copy sa Google Drive po ninyo. Okay? So, pag nagkaroon kayo ng copy sa Google Drive ninyo, pwede nyo nang ma-edit doon mismo sa Google Drive niya. Pero yung mismong original file, hindi nyo siya ma-edit. Ako lang pwede mag-edit nung, anong tawag dito, nung sheet. Now, tonight, pag-usapan natin how you can be able to use this calculator whenever you want to make a decision. Okay? So, sinong gusto magpa-compute dito, guys? Let me know in the chat. Type me in the chat para bigyan ko kayo ng parang tawag dito, clarity when to decide, when to pause, or when to reduce your budget, when to scale your budget. Let me know in the chat, sino gusto magpa-compute? Type me in the chat. Wala? Yan, tapusin na natin to. Wala pala. Ayan, so wala talaga, Miss Joyce. Yan, so mamimili na ako. I just want to know kung ano yung ano nyo, anong tawag dito? Line of business, yan, pwede kitang i-unmute. Ay, ako po Hello? ba? Yes. Ay, Ayan, sorry. sige lang po. Line of business po namin is gumagawa po kami ng mga local products na handmade. Okay. Opo. Tapos yung target market namin is mga high-end kasi medyo mahal po yung mga products namin, like 10,000 and above. Okay. Ay po, bags and accessories to be exact. Bag and accessories. Mm. So, bags and accessories. Ayan. So, sige, siyempre marami tayong variants ng bag, di ba? Yes. And marami din tayo ng variants ng accessories. Bigyan mo ako ng bigyan mo ako ng rough or average ad spend nyo per month na ginagastos sa ads. Ah, Sa magkano? actually hindi po pa po kami masyadong madalas mag-ads, nag-trial lang po kami. Pero I see. kasi more on Instagram po kasi yung organic followers namin, organic clients namin. So, nag-try Hmm. pa lang po kami sa Facebook ads. I think nag-invest pa lang po yung brand namin around ano po, 500 to 1,000. Ganun pa lang po.
Pero since For nga organic pa yung Instagram account namin, hindi pa namin siya ulit tina-try after the trial. okay. Sige, maglagay na lang ako ng numbers 'no, para at least just to give you an overview, okey lang? Yes po. Okay. So, ang minimum ko talaga, 'pag yung on a budget ka 'no, kasi halos lahat naman tayong, nagnenegosyo or nagbi-business, lagi naman on the budget, on a budget or parang, kumbaga very conservative pa tayo in terms of our ad spend. Teka lang, Mhm. 'yan, hopefully hindi nag-aano yung fan ko. Pagka nag-aircon naman sobrang lamig din naman. So, 'yan mag-fan na lang ako. So, anong tawag dito, kapag on a budget ka, ang ideal na recommended ko is at least 15,000 man lang for 1 month. Okay, yun Hmm. yung, ideal total ad spend ko na, um, pinapa-spend sa mga business owners or yung mga nagpapa-consult sa'kin, yung mga nag-i-start pa lang. Opo. Ngayon, bigyan niyo ako ng ano, ng average price point ng mga bag ninyo. Nasa magkano? Ah, 10,000 'di ba sabi mo kanina? 10,000 to 12,500 po. 10,000 sige. Sabihin natin mga ₱10,000. Okay. So, when you boost a post or when you launch an ad, 'di ba kung nandito kayo ng day 2, if you can still recall it, nung day 2 na lessons natin or yung lesson natin, ang unang china-charge sa'yo ni Meta is CPM o yung cost per mille, which is cost per 1,000 impressions. Sa bawat 1,000 katao na nakakakita ng ads mo, yun yung unang china-charge sa'yo ni Meta. Now, Yes po. dito sa Pilipinas, roughly ang cost per 1,000 impressions is between ₱250 to ₱350 kapag sales ang ino-optimize mo sa campaign. 'Di ba bin-breakdown natin, brand Opo. awareness, traffic, engagement, leads, and sales. 'Pag sales ang ginamit mo, roughly between 250 to 350, depende sa, line of business mo or depende sa niche mo. You sometimes ang cost per 1,000 impressions pumapalo ng around ₱500 to ₱700 depende kung gaano ka-competitive yung niche or yung target audience na tina-target mo. So Hmm. let's just hypothetically say na ₱250 yung china-charge sa'yo ni Meta na per 1,000 impressions. Now, yung total na ₱15,000 mo, makakapag-generate yan ng about 60,000 impressions in total, 'di ba? Hmm. Meron na siyang ano dito, meron na siyang formula, auto-compute na siya. So, just in case na mawala yung 'pag dinownload ninyo or kinopy niyo nawala yung, auto-compute, eto yung formula sa gilid, 'no? So, again, yung ₱15,000 mo makakapag-generate yan ng about 60,000 impressions. Now, depende kung ano yung ginagamit mong, medium to drive traffic. When I say medium, Messenger ba yan or website? So may website na ba kayo? Wala pa? Meron Messenger? na po. Meron, okey. Unahin natin yung Messenger kasi mas madali itong kumpitin. Mhm. Now, depende doon sa papasok na messages sa page mo. So let's assume na may pumasok na 350 messages for 1 month, 'di ba? Mhm. So if you do the math, 15,000 divided by 350 messages, the average cost per message is about 42.86. Now, Per message po ito 'no? per message, so ito-total mo Hmm. 'yon from day 1, from let's say nag-start ka ng July 1 up to July 31, i-total mo yung lahat ng messages, tapos ibangga mo yun dun sa total ad spend mo, that's your average cost per message, Okey. okay? Now, ideally, dapat dun sa total number of messages na na-accumulate mo for the month of July, dapat at least 1 to 2% ang mag-convert. Okay? Sabihin Opo. natin 1%. So, 1% of that is about 3 or 4 na lang, sabihin natin. Sure. Hmm. Or let's say 2%, medyo yun, ideally dapat gano'n yung mag-convert. So, meron kang 7 customer,
na nag-convert kung 2% yung conversion rate mo. Okay? Okay. Now, if you do the math, 7 times 10,000 average order value per customer, that will give you roughly an estimate of 770,000 na total sales generated. Okay? Yes. Now, what's gonna happen is yung total sales generated mo divided by total ad spend. This is your return on ad spend, yung 4.67 ROAS. ROAS stands for return on Return ad po. spend. Okay? Okay. Now, the customer acquisition cost, yung nasa baba, is 2,142.86. All i-round off mo na lang, sabihin mo na lang 2,000 na lang per customer acquired. Okay? Now, ibig sabihin nun, it would cost you 2,000 pesos to acquire one customer. Kasi if you do the math, 15,000 pesos divided by 7 customers acquired, that's about 2,142.85. Yun po yung tinatawag na customer acquisition cost. Okay? Pero Now, sa Messenger pa lang po ito, no? Not sa Messenger in pa lang ito. website. Yes, sa Okay. Messenger pa lang ito. Now, kung tatanungin kita right now, tingin mo, is this parang tawag dito, good enough for you to to say, okay, good, happy na ako dito? What's your answer? Ay, hindi po. Parang hindi. Why? Parang kaya pa pong i-push. Okay, Parang kaya yeah, I pang know. i-push. Kaya pa siyang i-push. Pero kung let's say, in terms of profitability, in terms of let's say, how the business is 2,000. I invested doing. 2,000 pesos for each client in a month po. Tama po ba? To have a sale po na 70,000. Yes, so parang, Hmm. well, let's say for example, sa 10,000 mo na bag, tsaka na tayo pumunta dun sa net, no? Sa net, para at least, sige, ano na natin. Ah, ang ang markup niyo dito sa per bag, ilang percent? Hindi po ako aware sa Markup. percentage ng costing po ng accounting eh. Okay, sige, More on ano lang po. let's just Mhm. hypothetically say na nakuha niyo yung bag ng let's say 3,000 pesos, Mhm. 'di ba? So yun yung puhunan niyo para maibenta niyo ng 10,000 yung bag. So Mhm. ngayon, 'pag tiningnan mo, most likely parang yung return on ad spend mo ng 4.67, puwede na pasok na. Kasi Puwede na kung po. yan, so Hmm. sa 10,000 ang puhunan mo is 3,000, tapos ang customer acquisition cost mo 2,000 pesos, at least kahit papaano meron kang, Pesos, gano'n. kumbaga kahit papaano may profit ka. So puwede na yung 4.67, tama? Mhm. Ayan, so we agree on that. Now, Yes, yes, the yes. thing is, when you run your campaigns, depende dun sa willing kang bayaran na cost in terms of cost per message, 'di ba? Now that we agree na kahit papaano, we Profitable are a naman. bit, let's say we are profitable on this one. Now, when you go back here, the cost per message is 42.86. Now, you should be asking yourself, am I willing to pay this amount moving forward? If the answer is yes, then this would be your benchmark whenever you optimize your campaign. Kapag pumunta ka sa Ads Manager, 'di ba, kahapon tiningnan natin yung resulta ni Miss Ann doon sa Mhm. mga messages niya. 'Di ba magkakaiba ng cost per message doon? Ngayon, Opo. whenever you decide when to pause or when to increase your budget based doon sa historical data na accumulate mo over the past month. Comparison po. Sorry? Comparison. Exactly, yeah. So let's say for the month of July, you have the data already that it's costing you for about 42.86 pesos per message. So month of August, meron ka ng basis, Mm. 'di ba? So ibig sabihin, okay, month of August, since assuming lang na ganito yung July natin na figure. Naintindihan ko na yung July ko, nagbabayad ako kay Meta ng for about 42.86 per message. Month of August, dapat magkaroon ako ng mas mababang cost. Yun na yung ultimate goal mo for the next coming months.
Kailangan, Mm. dahil na-prove ko na I'm profitable with this amount of cost per message, na-prove ko in the first month na if I'm just able to have at least 350 messages coming in as yung mga inquiries, and I'm able to at least convert 7 of them, I can guarantee myself that I'm gonna be able to have at least a positive ROI or ROAS. Moving Mhm. forward, I am now willing to pay 42 or sabi mo ng 45 pesos per message moving forward. And Mm. my mindset would be on the next coming months to make this cost lower. Okey po. I Coach, may question Yes. po ako. Yes. Ever po kapag kunyari sa season naman ng sales, may Yes. peak season po, 'di ba po? Yes. 'Pag mga bare months na, i-recommended niyo po ba na ituloy yung ads during those peak season or should I lie low po? Yeah. Ganito kasi yan, Miss Joyce. The moment you stop advertising, people will We look for ah, other option, gano'n po ba? yes. 'Pag hindi ka nila matandaan, 'pag hindi ay, Mm. ah, ano kasi tayo, as humans, kailangan nare-remind tayo, 'di ba? The reason why we buy is because lagi kang nandiyan, lagi kang present, lagi kang nakikita, lagi kang nagbibigay ng value, laging nagpa-pop up yung ads mo. And by I the see. time na halimbawa, assuming lang na nakita ko yung ads mo ng January, tapos July na dumating yung time na pabili talaga ako ng bag. Kanino ba ako bibili? Yung madalas ko Hmm, nakikita, 'di ba? yes. Minsan you have a brand in mind talaga, 'no? Let's say sa shirt na lang, 'di ba? Kung madalas nagpa-pop up yung nagpa-pop up yung ads ni Uniqlo, so talagang mai-instill sa mind mo na, Uniqlo ang bibilhin ko 'pag pumunta ako ng department store. I Does see that make po. sense? Yes Kasi po. ang tawag dun brand recall. Okay. Have you noticed guys na 'pag nanood ka na kasi yung TV ngayon hindi na relevant yung TV ngayon, eh. Before nung wala pa yung social media, maya't maya 'di ba, pagka yung primetime hours or yung primetime, telenovela sa TV, nag-aagawan yung mga brands to Commercials. yeah, to put their ads, yung placement ng ads nila doon sa window na yon. Bakit? Kasi they want a brand recall nung kanilang brand, Product. 'di ba? Mhm. So you have to run your ads 24/7, 7 days a week, 365. Mhm. Gets? Gets. Regardless of the season, regardless kung Hmm. bumabagyo. Pero there was a time na last year nag-stop ako ng ads December. Kasi sobrang gulo na ng ng December, 'di ba? Hmm. Baga third week or fourth week na yung pinatay ko na. Kasi napansin ko na nagde-decline yung sales ko kasi people are busy. So that's the time na pinatay ko lang yung ads ko. Pero starting from Hmm. January up until today, running po yun. Hindi ako nagpapatay ng ads. Kahit tingnan mo yung ads, yung Facebook ads library ko, tuloy-tuloy yun. So Mhm. that's how you keep up the momentum. Sabi nga Hmm. ni Russell Brunson, whoever can spend the most to acquire new customers wins. 'Di ba? Mhm. So, ano ibig sabihin nun? Whoever can spend on ads gets the most number of customers and probability, siya yung mananalo sa auction kasi siya yung bid ng bid, eh. Mhm. Yun, ganun yung analogy ko dun kung bakit, kung hindi ka man mag-run ng ads dapat push yung organic mo din, 'di ba? Makakalimutan ka kasi ng tao, eh. Yes. So, that's for a messaging campaign. So, you now have an idea, Mhm. how it will look like sa messaging campaign. Yes po. Okay. Any follow-up question on this one? Wala na, para Okey mag-move na po. forward. Okey na po, coach. Okay. So let's move on sa website kasi 'di ba may website ka. Mhm. Okay. The same amount, 15,000 pesos. Ideally,
let's say 250 pa rin yung cost per 1,000 impressions mo. Ideally, dapat ang click-through rate mo, okay, pinag-usapan natin yung click-through rate kahapon, di ba? If you guys can remember. Ideally, ang click-through rate mo is at least 1 to 2%. Okay? Meaning, out of 60,000 na impressions, ideally at least magkaroon ka doon ng 600 link clicks. Mhm. Okay? Now, 'di ba yung data natin, sabi ko sa inyo, hindi lahat 'yan bibili sa inyo. So, isipin mo 600,000 yung nakakita ng ads mo. Pero out of 60,000 yung nakakita ng ads mo. Pero out of 60,000 na impression, 600 lang talaga dun yung nag-click. Gano'n lang siya kaliit. Ngayon, ideally, dapat doon sa 600 link clicks mo, makapag-convert ka doon ng at least 1 to 2%. Yun yung tinatawag na CVR or yung tinatawag na website conversion rate. Mm. CVR stands for conversion rate. So CTR naman, it stands for click-through rate. CPM stands for cost per mille or cost per mille. Now, out of 600 na nag-click, ideally dapat doon makapag-convert ka ng 1 to 2%, sabihin natin 2% yung na-convert mo, that's 12 customers. Okay? 12 customers acquired times mo sa average order value per customer, that's 120,000. And you were able to get 8 times the return, yung 8 times nung total ad spend mo. Mm. Make sense? Yes po. And since tumaas yung number of customers natin, the customer acquisition cost also bumaba. Dati kanina 2,100 something, ngayon 1,250 na lang siya because tumaas yung number of customers. Conversion rate po. Yung conversion rate tumaas, yes. So ganun niyo po sila titingnan. Ibig sabihin lang po nun, ito imaginein mo 'to, Miss Joyce, 'no? What if, no? What if yung average order value per customer ko is 500 pesos lang? Tingnan niyo yung mangyayari, guys, ha. Tingnan niyo yung ROAS kung magkano yung lalabas, saka yung revenue or yung sales generated. Ayun, oh, naging 6,000 na lang siya. 0.40 na lang yung return on ad spend ko. Bakit? Malaking epekto kasi yung average order value per customer. Ibig sabihin, kapag nagbebenta ka ng mababang amount or mababang selling price and kinakain siya ng cost per acquisition or cost per purchase na tinatawag, bababa din yung ROAS mo, yung tinatawag na return on ad spend. Imaginein mo to kung yung average order value ko, kumbaga, isa na lang talaga yung bumili sa akin. Okay? 15,000, wala akong binago dun sa total ad spend, wala akong binago dun. Isa na lang talaga, worst comes to worst, isa lang yung bumili sa akin. Pero ang average order value ko is 150,000. Sorry, 150,000. Diba? Nagets nyo? Ang ROAS ko, significantly, 10x. Because, yung average order value ko, mataas. Sir, So, may effect yun. sorry to cut you off po. Sure. Bali, sir, kapag pala yung value ng binibenta mo is mas mababa, tapos 15,000 pa rin yung ad budget mo for the month, is it lugi ka? Ganun ba? Malulugi ka talaga. Gets, Kasi okay. isipin mo, nagbebenta ka ng, let's say, 800 peso product. Nakakuha ka ng, let's say, 7 customers. 5-6 lang yun, yung total generated mo. Di ba? 0.37 return on ad spend lang yun. Even if makakuha ako ng 14 customers, lugi pa rin ako. Opo. Sabihin ko ng 20 customers, dahil mababa yung average order value ko, 1.07 ROAS lang ako. So malaking effect yung average order value. That's the reason why, lagi kong sinasabi, kapag talo ka sa auction, dapat mag-break even ka man lang or tumaas yung LTV mo moving forward. Kasi I'll give you an example, Miss Joyce. Say for example, I am selling a food supplement worth, let's say, I don't know, 1,200 pesos. Okay? And I'm able to acquire, let's say,
let's say 10 customers. Okay? So, wala akong binago sa ad spend, Gano'n pa rin yung ad spend ko. Nakakuha ko ng 10 customers, ang average order value ko per customer is about 1,200 pesos. Pero ang total sales generated ko, ang revenue ko is 12,000 pesos lang. Makikita mo, may kulang ako ng kahit papaano 3,000 para mag-break even man lang in terms of Yes. figures, di ba? Mm. Ang return on ad spend ko negative 0.80. Mm. I am willing to gamble sa ganitong senaryo. Why? Because kung food supplement ito, okay, nakakuha ko ng 10 customers, what if yung 10 customers na yon every month bumibili sa akin kasi nauubos nila kasi kung halimbawa yung lang laman nung bottle is ano lang, let's say 30 capsules lang. So in 30 days mauubos nila yung 30 capsules. Bibili sila ulit sa akin. What's gonna happen is yung 10 na yon bibili sa akin tapos i-multiply ko yan sa 1/2, 'di ba? Sorry. 1,200. So times 10 customers. So that's 12,000 pesos. Ibig sabihin, moving forward, pwede akong kumita ng paulit-ulit. Okay? Kahit nalugi ako dun sa unang purchase. Opo. Or kahit na sabihin mong break even lang ako dun sa unang purchase. Kasi nag-continue sila 10 lang yung customer na acquire ko pero nagtuloy-tuloy bumili sa akin. Every month may binibili sa akin or sabihin natin every other month. Ang tawag doon, LTV, yung tinatawag na lifetime value per customer. Mm. So imaginein mo doon sa bag na binebenta mo, ano yung chance na bumili ulit ako sa ng bag? Pag nasira, pag nawala, 'di ba? Yes. Pero kung supplement 'yan, for as long as na ginagamit ko yung food supplement, I'm earning from this customer on a month in, month out. I'll give you another example, pet products. 'Di ba? Pet food or dog food. 'Di ba? Pag bumili ka sa akin ng once, pag naubos na yung dog food nung nabinili ko, most likely kanino pa ba ako bibili? Doon sa binilan ko dati. Make Mm. sense? Yes. So parang ano, it also affects po yung necessity or demands ng tao Yes. Oo. sa result po nung ano 'no? Yes, kasi imaginein mo Miss Joyce, stop sharing ka muna. Imaginein mo, a person bought one bag sa store niyo, 'di ba? Ano yung chance na bibili sila ulit? 'Pag nasira, nawala, or most likely baka hindi na yung bag mo yung bibilhin sa susunod, Mm. 'di ba? So, imaginein mo as a business owner, everyday naghahanap ka ng bagong bibili ng bag mo. Yeah, I think yun po yung ano ko 'no, You get the yung point? You get the yes, point? Araw-araw nakikipag-haggle ka kay Meta na, "I need to find a person that is on a buying stage right now to make a purchase." Hmm. Yun yung dilemma ko pag nagra-run ako ng ads for businesses. That's the reason why I'm not accepting businesses na gusto magpa-run ng ads sa akin because I'm looking for an LTV or yung possibility na maging profitable to in the long run. However, hindi kita dini-discourage na anong tawag dito, na wag ka na mag-ads for your bags or whatnot. What I'm saying is you need to be able to make sure the cost per purchase is lower than what you have acquired in the previous months so that you can become profitable moving forward. Even if you are parang acquiring new customers every day, but you have to make sure that the cost per result or cost per purchase is lower para maging profitable ka kahit papaano may pumapasok na benta, profitable ka.
You get the point? Okay. Yes po. And to answer that, papaano mo mapapababa yung cost mo? Kailangan marami bumibili. Kailangan marami nag-i-inquire. Kasi imaginein mo to, Miss. Ay, sige po. Yeah, go ahead. Actually, i-share ko na lang din dun sa sale. Actually, hindi naman ako sales. Nagma-manage lang ako ng website and Okay. pero At least you have I the think yung overview. strategy po at I think nung sales namin is more on since organic yung followers and clients namin, binabalikan namin lagi yung mga bumili na sa amin before. Pero Yeah. knowing this information po na tinuturo nyo, I think parang pupunta na ako sa side na parang we need more new new clients talaga, more New on new eyeballs. clients Yes. to try our products po or to buy our Exactly. product. You need new eyeballs. More eyeballs, more chances of winning. Ganun lang naman yun eh. Oo nga, Kasi opo. bidding, kaya nga bidding yan eh, auction yan eh. You're trying to compete with other sellers. So how can you compete? By having a lower cost per acquisition. So I'm gonna give you another analogy. Imaginein mo, di ba sabi ko sa'yo, dapat maraming mag-inquire. Yes. Paano mo mapapababa yung cost per message mo? Dapat maraming mag-inquire. So imaginein mo, from 42.86 cost per message, let's hypothetically say pumalo ng 500 na messages yung pumasok. By doing that or by having that, bumaba yung cost per message natin ng 30 pesos from 42.86. Oh, imaginein mo na lang, wala akong binago doon sa 15,000 pesos ha. Imaginein mo naging 650 yung total messages. O di bumaba yung cost per message ko 23.08. Naging 850. O naging 17 pesos na lang. Naging 1,000, naging 15 pesos na lang. That's how you can be able to get more purchases. So kung may 1,000 messages ka, tapos 2% na conversion rate, that's how much? So 1,000 times 2%, o di nadagdagan, naging 20. From 12 kanina ba? Ayan, 20. Ayan. So average order value, balik natin sa 10,000 pesos, 200,000. Wala akong binago doon sa ad spend. Gets? Yes po. Yan. So I hope nagme-make sense na sa inyo guys yung Facebook ads. Yes po. Alright. Any follow-up questions? For me po, yun lang po muna, sir. Nice. Thank you. So let me find another brave soul. Sino yung gusto magpa-compute? Wala. Walang gusto magpa-compute? Yun. Type me in the chat sino yung gusto magpa-compute. Otherwise, kung wala na, then let's call it a night. Wala na ba? Sir Randy, Ms. Mary, Ms. Hannah, Sir John, Sir Mark, Ms. Jen, Sir Cloyd. Chance nyo to, oh. Chance nyo na itong iyan ako yung business nyo, oh, sa Facebook ads. Wala na? So kung wala na, I just want you guys to, meron pa yata. Ayan, si Sir John. Have a good evening. Yan. So, for those of you guys na umattend ng 5-day Facebook Ads Challenge, I'd like to have a quick survey lang. How is it? No? Do you have anything na parang rooms for improvement ko as a coach? No? I'd like to know. I'm going to send you guys a form. No? A quick survey form. Itong form na to is you'll have yung mga responses nyo, hindi ko naman malalaman kung sino ang tawag dito, nag-send ng feedback. Kasi itong responses nyo dito, wala namang pangalan. So, halimbawa, what did you like most about my courses? Yun lang naman yung questions ko dito. How likely are you going to refer to a friend? Yun lang naman. So, I'll be sending it to you over, guys, no? And just have a quick survey kung paano ko pa siya mas ma-improve. Miss Mary Christine, coach, yung recording po ng day 3, wala po. Day 3. Let's see. So, day 3.
So punta na tayong Digital Homey na website. Tapos eto 5-day Facebook Ads Challenge. Click natin 'to, drop down. Day 3. Eto siya, oh. Batch 40, July 23. 'Di ba? So, buksan mo lang yung dashboard mo, Miss Christine, nasa loob yan. Okay? Yan, so kumpleto yan. Day 1, batch 40 kayo eh. So day 1, day 2, yan siya, day 3, day 4, and day 5. Ay, yung day 5, which is tonight, di ba? So, yun. So, yun lang guys. If kung ayaw nyo na mag-fill up doon sa ano, ay mas preferred ko yung ano, if you can leave a parang review doon sa page ko kasi hindi ko na ano yung page ko. So, if you can just leave a review, punta kayo dito sa page, sa reviews, and then you can put some reviews here. I would appreciate you guys if you can leave a positive review. If kung ayaw niyo namang makita yung review or ano feedback na lang, anonymous feedback, so pwede kayo dito. No, so pwede niyo akong i-bash diyan, wala hindi ko malalaman kung sino nagano. Ito ay may mga super sulit po, malinaw ang pagkakaturo, mga ganyan. So kayo nang bahala diyan. All right, I'll be sending that Google Drive, Google form later on. So, any questions pa so far? But before tayo mag-end, pwede pa habol ng compute. Sige, Joyce, kahit po ba tapos na yung lessons, makita pa din namin yung dashboard ng grids. Yes, lifetime access naman po yan, Miss Joyce. Mark, pwede magpa-analyze ng current performance ko sa Meta. Unahin ko muna si Jen. Okay, before I, So, yes, Miss Jen, go ahead. Pwede ko tingin mute. Anong nyo? Anong business nyo? Miss Jen? Hindi ka namin marinig. Hello, Miss Jen? Naka-mute ka eh. I think it has something to do with your audio. You need to switch your audio para marinig ka namin. Narinig nyo ba guys? O baka ako lang? Parang hindi namin naririnig. Sige, balikan ka namin, Miss Jen. Sige, Sir Mark, go ahead. Ikaw na muna. You can share your screen, Sir Mark. Yes, unmute. Okay. Yes, go ahead. Hello sir, good evening po. Good evening po. Navigating ako ngayon kung paano mag-share ng screen, sorry. Ayan po, sa baba, meron diyang share screen sa baba ng Zoom. Enter screen na lang, no? Entire screen. Wait lang sir, kailangan ko pala ano yung settings. Pag naka-Mac ka or naka-Apple, yun talaga medyo Yes sir, naka-MacBook. medyo madiwara yung mga mga device niyan. Kaya Android user ako tsaka Windows user ako. Ayan. So, allow mo lang, huwag mo i-deny. Open system settings. Okay na ako sir. Yan, kita ko na. Click mo yung open system settings, enable mo yung Zoom yan. Tapos, bigyan mo ako ng remote control access. Accept mo lang yan. Yan. Tapos punta ka dun sa ads manager mo. Ano ba to? Messenger campaign? Sorry sir, sa terminologies hindi pa ako ganun ka-familiar. Although, nasa ano ko, engagement and sales, if I'm not mistaken, yung ginawa ko for the month of July. Okay. Let me navigate your device. Wag mo munang gagalawin. I-discard drops ko muna to .
para hindi tayo malito. Ang dami mo naka-draft eh. So, hindi ko teka. Stop sharing mo na kita, share mo ulit yung screen mo, tapos I'll try to request remote control access. Tapos remote control access, i-approve mo lang. Yan, tapos puntahan mo yung ads manager mo. And huwag mo gagalawin ako muna gagalaw. Ito talaga hindi ko siya ma-navigate. Nakikita mo tong discard draft sa taas, top right. Upright. Yan, click mo yung discard drafts. Ito, sir. Yan, yung katabi ng review and publish, yung kulay blue. Yan, discard drafts mo. Sige, discard. Tapos punta ka sa campaign level, i-click mo muna tong save na to, yung nasa bottom right. Yan, para mawala. Save, click mo muna yung save yan. Ay, mawala. Refresh mo. Okay. So, July 1 to July 25. So, di ba, messenger campaign yan? So, all you need to do is to count the number of results. Diba? I-click mo yung X na yan, sir. Dun sa, di ba, create view, click mo yung X na yan. Yan. So, nakikita mo dito yung total messages na pumasok. 23, 41, and meron 2. Diba? So, if you do the math, total mo yan, 23 plus 41 plus 2, that's about 66 messages na pumasok. Tama? Tapos, i-check mo yung ad spent mo, i-move mo ng pakanan. Yan, i-total mo yung ad spent mo, that's how much? 1,338 plus 1,656 plus 147, total of 3,141. Maliit pa yung data mo na yan. Divided by 66, so ang cost per message mo is 47.59. Okay? So, ibig sabihin lang nun, there's no parang significant data to interpret. Diba, sabi ko nga kasi, ang minimum ko talaga is 15,000 for testing para magkaroon ka ng kahit paano solid na data. Okay, yung 3,000 pesos na yon, sobrang liit na data pa yon. Hindi ko siya hindi pa siya conclusive. Kumbaga. 'Di ba? So I'll give you a structure, Sir Mark, no? Para magets niyo po yung ibig ko sabihin. Ni-stop sharing muna kita. So if I head over dito sa sheet na to, the reason why I want you to spend at least 15,000 sa isang buwan, because if you do the math, 15,000 pesos divided by 30 days, that's about 500 pesos per day. Gets? So yung 500 pesos per day mo na yun, pwede mo siyang hati-hatiin sa 5 ad sets or 5 creatives. Sa bawat ad set, merong 100 pesos per ad set. Okay? And then you need to test it out for the whole month, which of these ad sets gets the most number of messages. For example, first ad set would be, kung ano man yung tina-target mo, gets 25 pesos per message. Ito naman 15 pesos. Ito naman 65. Ito 85. Ito 2 pesos. So, ibig sabihin, alin dito sa mga ad sets na to or alin dito sa targeting mo, ang nagkakaroon ng mas maraming messages at mas maraming conversions. Ibig sabihin, mas maraming nagko-convert na tao doon sa ads mo. I'll give you an idea. Etong ad set na to is anong line of business mo, Sir Mark? I-unmute kita ulit. Anong line of business mo? Car sales, sir. Automotive car sales, Nissan. Okay, automotive car sales. So halimbawa, meron kang tina-target na kunyari ang targeting mo dito Nissan sa unang ad set. Tapos let's say Toyota itong isa. 'Di ba? Let's say ito naman is Mitsu. Ito naman is Ford.
Sa targeting. Okay? Sa targeting. Kasi ano naman yan eh. Or car lang in general. Or cars. 'Di ba? Or let's say, Nissan, anong mga ano, yung anong push product mo? Terra, sir. Terra. Yes. So, Nissan, let's say, SUV. Sabihin ganun. Kunyari, let's say, car enthusiast tong isa. Enthusiasts. Tapos ito naman is, let's say, vintage car. Halimbawa lang. Okay? So, kapag tinest mo yan, 100, 100, 100, 100, ibig sabihin nun, makikita mo dito na let's say itong cars, ang average cost per message niya is 2 pesos. Pero itong vintage cars, tsaka itong Nissan na targeting, nagkakaroon siya ng mas mataas na cost per message. 85 yung isa, 25 pesos yung isa. Okay? Pero, may customer, meron ka nakukonvert na client. May bumibili sa'yo. Even if mataas yung cost per message mo. Anong pipiliin mo? Yung 85 pesos o yung 2 pesos na walang benta? Definitely, sir, 85 pesos. Okay. Does that make sense? So, ibig sabihin, yung 3,000 pesos mo, sobrang liit pa nun para maging conclusive yung data mo. So, it has to be July 1 to July 31 na total ad spend mo. You count the number of messages na pumasok, you divide it dun sa total ad spend mo, how much is the cost per message, and is there a purchase? Is there a conversion? Is there a client converted? Pag meron, ibangga mo saang ad siya nanggaling. Tinuruan ko kayo kahapon, tinuruan ko kayo kagabi kung paano mo siya ibabangga. 'Di ba? So yun yung gagawin ninyo pag nag-rank kayo ng ads, ibabangga nyo, itong tao bang na to na nag-inquire sa akin, saan galing to? 'Di ba? And then you need to count or you need to check how much is the number of messages na pumasok, 350 ba? Quality of messages na pumasok, quality ba? Cost per message, how much? How much is it? Does that make sense? Yes, sir. Siguro, sir, ang isa na lang sa mga questions ko is when it comes to targeting, sa location, definitely ang tinatarget ko is sa Metro Manila, Central Luzon, and Calabarzon. Sa interest ba, sir, kagaya ng nilagay mo kanina, would it be better if ang ilalagay ko lang na interest ay single or multiple interest per ad set or isang... Ganito yan, Sir Mark. Since defined naman yung geolocation mo, meaning, ibig sabihin ng defined, alam mo na Metro Manila lang, keep it Metro Manila. But, pabayaan mo si Meta na mag-optimize accordingly. Wag ka muna mag-overthink kung anong combination yung nag-work. Just let it out. 18 to 65 plus. Open lang siya, no? Hayaan mo lang siyang 18 to 65 plus. And then once you were able to get data, that's the time na magkakaroon ka ng analysis na people who are between 25 to 35 years old are the ones making a purchase. People who between 30 to 45, yun yung talaga nagko-convert. That's the time na isi-shrink mo lang siya. O on the next campaigns. Pero kung nagte-test ka pa lang ng campaigns mo, ang dami mo nang iniisip na restrictions or kino-compress mo na or parang dinidefine mo na yung audience mo, hindi mo binibigyan si Meta ng enough data. Does that make sense? So it has to be 18 to 65. Takbuhin mo muna yung ads mo for about 1 to 3 months. I-analyze mo yung data, anong ages ang nagwo-work, sino yung mga nag-i-interact sa ads ko, tsaka mo lang siya i-compress, tsaka mo lang siya i-define yung age range. Interest ba, sir, lalabas po yun sa result? Like, ang nilalagay ko kasi ng mga interest is yung mga nasa banking, mga brand ng bangko natin, mga brand ng sasakyan, say for example, Nissan, Toyota, Mitsubishi, and then BDO Bank, China Bank. Ganun, sir, yung nilalagay ko. Ano ba, may lalabas ba na ganun kapag after natin mag-check ng results or after a month?
Hindi siya lalabas per se doon sa report. Pero lalabas kung makikita mo yung targeting mo mismo, kung ano, sino yung targeting mo doon sa ad set level. Kasi may ano, 'di ba? Merong naming convention yung ad set level mo. Halimbawa, Metro Manila dash China Bank. Kaya importante yung naming convention eh. Mhm. Ilalagay mo yung kung ano yung targeting mo dun sa ad set na yon. Metro Manila dash car loans. Yun yung targeting mo. So, makikita mo naman agad dun eh sa ads manager mo. Alin dito ang nagwo-work. Kamukha nito. Yung targeting ko is Nissan in general, Nissan SUV, vintage cars. So pag pumunta ako dun sa ads manager, alam ko kung ano yung laman ng targeting na yun kasi tama yung naming convention ko dun sa ad set level. Hindi lang siya basta ad set. Yun ba yung tanong niyo, sir? O nasagot ko ba or hindi? May touch naman, sir. Na-touch naman yung kailangan kong sagot. Okay. I'll expound. No? 1 second. Puntahan ko yung kay yung ads natin kagabi. Para mas ma-define ko sa iyo yung sagot ko. Ganito siya, 'di ba? Ang tanong mo kasi, malalaman ko ba kung ano yung tamang tanong niyo, sir? Malalaman ko ba kung anong targeting? Tama? Go ahead, sir. Na-mute ka ulit. Yes, sir. Yung specific targeting or specific interest. Okay, malalaman mo siya. Kasi ganito siya, 'di ba? Mukha nito, yung kagabi natin ni launch. Pag pumunta ako dito sa campaign level, pag pumunta ako ng ad set level, pinangalanan ko siya eh. 'Di ba? PH Ecotourism. Ethical consumerism. So pag kinilik ko yung edit, pumunta ako dito sa baba, ayan siya oh. So alam mo na itong ad set na to yung nag-work. 'Di ba? At tinuruan ko kayo kagabi, nalagyan ng anong tawag dito, ng ad ID pagka messaging campaign. Yan oh. 'Di ba may ad ID? Ibabangga nyo yun dito. So, itong ad set na to, senior employees, yung target ko dito, ayan oh, pinangalanan ko ng senior employees yung ad set. Pag pumunta ako dun sa targeting, ayan oh, senior management, senior employees. Nasagot ko ba yung tanong niyo, sir? Or kumbaga may tanong pa rin kayo dun sa ano na yan, sa part na yan. Gusto kong sagutin. Okay na. Okay. Okay, goods. So, ganun siya. Makikita mo siya kung alin yung ad set na nag-work. Coach, for messages lang po ba yan? How about po sa ibang result like yung mga reach, link, click, engagement? Same din po ba computin? Hindi mo siya kukumputin, Miss Hannah. Okay? Yung reach na yon, it's just your vanity metrics or it's just a soft metrics to watch kung magkano kung ilan yung nakakita. Okay? To simplify the data, to simplify the metrics, sa ads sa Messenger campaign, tatlo lang: number of messages, quality of messages, cost per message. That's it. Sa website, click-through rate, average order value, and ROAS. Gets? Okay, sa messages, tatlo lang. Miss Hannah, o pwede kitang i-unmute kung gusto mong Okay, gets naman. Try ko na ulit, Miss Jen, sige, go ahead. Hello po, good evening. Good evening, yes. Ayun, okay na. Bali, coach, yung sa akin naman po, last month, kinumpit ko siya, total po is 20K. 20K yung total ad spend mo. Yes po. Okay. Tapos, Ilan yung pumasok na messages? actually, coach, hindi ko siya na-notice kasi, iba-iba po kasi ako ng ads. Meaning,
Meaning po, pag halimbawa, kasi per season po ako nagra-run. So, for Mm. example, right now, rainy season, so yung ads ko, i-relate ko with the weather ngayon. Bali, kumbaga nagta-transition din yung engagement something. Tama ba? Nagkakaroon ng transition po yun pag Okay. nagra-run ng ads Hindi, ng ganito. bago. Ganito lang yung gusto kong malaman. May website ka, wala? Wala po. Okay. Ibig sabihin nun, pure messaging ka. Yes po. Okay, gets. Ganito lang yan. Nakaharap ka ngayon sa PC o laptop. Yes po. Okay. I-share mo yung screen. Dali lang yan. Okay po. Last month to yung pinag-usapan natin o ngayong buwan? Yung last month po, bali yung total amount nun. Bali right now, hindi ko pa na-compute yung total na kung magkano yung nagre-run namin. Pero nagre-range lang naman yun sa 15 to 20, nasa ganun. Bigyan mo ko ng remote control access. Approve mo lang. Okay po. Okay. So, hindi na kasi lumalabas yung total spend dito eh. Nakikita mo tong Okay. amount spent. Yes po. Okay, nakikita mo tong results. Yes po. Okay. Ito total mo lang yung 235, 5352, 5463, 1089. Para mas mabilis, ganito gawin mo. Punta ka dito. Tapos, hindi. Ito yata yan. Create new report. Yan. July yung pinag-uusapan natin. Okay po. Ayan. Nakikita mo yung total ad spend, 13,753. Maglabas ka ng calculator. Kunin mo yung cellphone mo. Diba? Sige. Sundan mo ako. Okay. Naka-open yung calculator mo. Yes po. Okay. 13,753.35. 135, right? Okay. I-divide mo yan sa messaging conversation started. I-total mo tong 63,104,1253. Engagement. Teka. Kasi engagement to eh. Dito tayo sa punta ka sa search messaging. Yan o. Yeah. Meron ako nakita kanina. Messaging conversation started. Asan yun? Nasa pinakaunang po. Ito, messaging conversation started. Okay. Nice. So, yan. I-total mo 63. Wait lang po. 63 plus 104 63 plus 104. plus 12 plus 4 yung nasa baba. That's 183 kung tama. Plus 4. Yes po. Okay. So 183 divide 13,753.35 divide 183. 75.15. 35 yan. Magkano? 75.15 po. 75. Teka. 75 divided. Magkano ilang total messages nga? 183 ba? Kanina? 183. Yes po. 75 yan. Okay. 75. Ibig sabihin, ang average cost per message mo is 75 pesos. Yes po. Okay. From July 1 ba to July 25, nagkaroon ka na ng benta? July. Yes po. Ilan? Actually, 1, 2, 3. Rough estimate. 5 units. Nasa ano to? Na total. 5? 5 units. 5. Okay. Magkano yung average order value per customer? Let's say minimum 7.5. 7.5. Okay. 5 customer times 7.5, that's 37,500. Tama? Yes po. Okay. 37,500, divide mo yan sa 13,753.35. Ilan yung lumabas? 2.
2.5. 2.72. Yes po. Yan yung return on ad spend mo. Okay. Make sense? Mhm. Okay? So, ibig Okay. sabihin nun, if you're looking at it, kahit paano profitable ka. Depende dun sa profit margin mo. Apo. Okay? So, ipa-factor in mo dito yung profit margin mo. Kasi dun sa 7.5 per customer, magkano yung cost of goods mo doon? Ano ba to? Services ba to o products? Services, pero we are focusing on selling po. On? Selling, Selling? yes po. ILM ba to? Ano po, air conditioning services. Air conditioning. Okay. So, ibig sabihin, ipa-factor in mo dito yung OPEX mo, yung tinatawag na operational expense. No, magkano ba yung, let's say, sa isang customer, magkano ba yung nagagastos namin ninyo para dun sa isang air conditioning services? Meron ba kayong parang nilalabas na pera doon? Kung wala, kung pure services lang yon, o di iba-factor in mo lang dun yung parang namasahe ba kayo, kumain ba kayo? Di ba? 7.5 per customer, tapos let's say sabihin mo na lang na merong 7.5 per customer, yan sina-charge ninyo, sabihin mo na lang na 1,000 din yung OPEX mo, di may net profit ka na 6.5. Na-gets? Jen, okay. Sige, go ahead, Jen. Yes po, coach. And last po, kasi kami po is, ang target market lang po namin is around our place lang po. Like for example, nearby areas like, may specific location kasi Santa Rosa. So yung Okay. around lang sa akin or sa cities na malapit sa amin, yung market. Okay. Now, ngayon po, dun sa run ng ads, kasi trinay ko rin siya, ano po yung masasuggest or ma-advise nyo? Like sa akin na nakafocus lang sa around, Define yung location, big sabihin. yes po. Okay, huwag kang maglalagay ng interest. Interest. Huwag kang maglalagay. Broad lang siya, open lang. Okay. Di ba nakita mo kanina, naglagay tayo ng interest doon kay Miss Anne, yung merong mga anong tawag dito, Yes ethical po, yun dun sa, tourism, Nissan, yung kay Apo. Nissan, ganyan-ganyan. Pag defined yung geolocation mo, huwag kang maglalagay ng interest. Bakit? Kasi pag naglagay ka ng interest, maliit na yung location mo, maliit na yung taong tinatarget mo, madidefine siya lang. Walang masyadong data. I see. Sige po. Adjust ko Broad siya. mo lang siya. Keep it open. Halimbawa, Santa Rosa, Laguna, 18 to 65 plus. That's it. I see. Sige po. Try ko Gets? na ulit. Pero Tapos, dun sa location, paano? o di Santa Rosa lang. Santa Rosa. Pag pumunta ka doon, Meron kasi 25 something na ano. 25 miles radius, ganito lang yan. So, let's say, ito yung kay Jacinto na pa. So, pag pumunta ako dito, Philippines, pag tinype ko dito Santa Rosa, Laguna. Yan ano ba? Santa Rosa Ayan po, City, Laguna. City, Laguna. Ayan. So, di ba, 1 mile radius. Opo. Ngayon, nakikita mo naman dito hanggang Balibago ba? Gusto mo bang matarget? O di gawin mong 2 miles. I see. Sige po. Ayan, tinamaan yung Balibago. Tapos, hanggang Loma ba? Hanggang Don San Jose? O di dagdagan mo. Gawin Okay. mo 5. Di ba? Okay. And keep it open. Ibig sabihin yung age and gender mo, 18 to 65, tapos all genders. Meron pa po sa language. Magdadagdag pa ba ako dun? Hindi na. Huwag mo Okay. na pakailaman yan. Sige po. Okay? Tapos, Okay. ganito gawin mo. Okay? Dahil define yung geo-targeting mo, yung geolocation targeting mo, define. Maliit yung geo-targeting location mo. Parang awa mo na, gandahan mo yung creatives mo para yung ipapakita mong ads, hindi siya generic. Kasi there's a chance na masosolid mo yung lugar or magiging rockstar ka, magiging instant celebrity yung brand mo doon sa location na yon. Kasi
maliit lang eh. Mhm. Okay? Anything about air conditioning na type of content, yun ang gawin mo. Okay po. Okay? Actually yun nga rin po yung naano ko, eh, kasi nag-a-adapt naman ako like AI mga gano'n. But then kasi dun lang ako sa Grab I mean sa spend kung magkano kasi nagkakaroon ako ng yung parang hindi ko sure kung ano yung nangyari na biglang tumataas. For example, 34 siya ngayon, tapos kinabukasan nagpi-50 plus. Is it normal po ba? Normal Kasi yun. Normal yun. eh, Nagpa-fluctuate po talaga yan everyday. I see, I see. Depende yan sa ano, ganito po kasi yan. Nagbabari po yung pricing mo, nagbabari yung cost per result mo. Number one, depende sa inventory. Ano ba yung inventory? Tayo. Mhm. Tayong users. Did you realize guys na kayo yung produkto ni Meta? Tayo yung produkto ni Meta. Yes. Pag pumunta ka sa Ads Manager, there's this thing called inventory. When I say inventory, the number of people who are using the app. So imagine if there are only, let's say there are 100,000 people within Santa Rosa, Laguna. Okay? Then only 20,000 ang gumagamit ng Facebook app ngayon. So that's the current inventory na tinatamaan ng ads mo. Okay po. May kinalaman yun sa cost per result mo. So the smaller the inventory, the higher the cost per result, especially kung mataas ang competition within the same targeting. I see. Pag madaming inventory, ibig sabihin pag madaming yung users na gumagamit ng app, ng Meta app, ng Facebook app, ibig sabihin maraming chance si Meta to spread out your budget and to show it to more people. Even if medyo mataas ang competition, maraming inventaryo, maraming tao na tatamaan ng ads. So nagbabari yung cost nun. That's the reason why nagpa-fluctuate yung cost per result mo o yung cost per message mo. Kasi dumedepende yun sa inventory. And yung inventory na yun yung binabasehan ni Meta how much is the cost per 1,000 impressions na babayaran mo. Kaya normal yun. Okay, sige po. Okay? Tapos yung may mga uma-appear, last po coach, may mga uma-appear kasi dun sa mga ads. Like, yun po yung kanina. Yung sa, may recommendation. Okay. Pag nagte-test ka, ignore mo lang yun. Ignore. Okay, sige po. Okay, pag nagte-testing ka, gagamitin mo lang yung pagka medyo ano ka na, medyo gamay mo na yung Meta. Okay. Advisable po ba coach na i-off yung ads ko? No. Paano po siya? Nabanggit nyo kasi kahapon, I mean kagabi ba? Oh, yeah. Kanina. Na- Run your app 24/7, 7 days, 365. Like for example, ang month ko po kasi per yung ngayon, I mean yung previous ko pa ng mga ads na niraran. Iba-iba siyang price. Like, for example, isa lang is 400, isa 300, nasa ganun. So, Nagbabago yung pricing. actually, yung last niya rin, minsan, lumalampas dun sa ano niya. Hindi. Yung price ba ng product mo nagbabago? Hindi naman. Okay. Yung cost nagbabago, normal yun. Cost per message, cost per result, nagbabago yun. Cost per purchase, nagbabago yun. Nagpa-fluctuate talaga yun daily. Pero yung sa ano po, yung kumbaga halimbawa, like, yan, alam mo, yung majority tulog na paggabi. Okay, ilalas ko yung budget para lang nagra-run siya ng tawag na 24/7 or continuous yun. Like, for example, 300 the whole ano. Ganito lang yan, mama eh. Ganito lang yan, Miss Jen. Sige po. Have a budget in mind na uubusin mo for the month of July. Mm-hmm. In my case, sabi ko nga 15,000 pesos. Apo. I-divide mo siya sa 30 days, that's 500 pesos per day. That's it. I see. Okay, so naka-smooth sailing na siya kahit tulog ka or gising yung audience mo, it doesn't matter kasi pag tulog yung mga tao sa gabi, yung budget mo naka-constrict din yan. Ibig sabihin, kung walang inventory na maipapakita yung ads mo to target these people, yung budget mo nag-shrink din yan. Ano po? By the time na dumami yung app user ng umaga, magmula ng 6 AM, let's say,
peak ng 9 AM, peak ng 11 AM. So, yung budget mo nag-i-spread din yan. Okay. Okay? Sa umaga, kung gaano karaming inventory, when I say inventory, kung gaano yung karaming taong gumagamit ng app, dun din lumalabas yung budget mo. Ibig sabihin, ini-spend ni Meta yung budget mo na sinet. Is it 500 pesos per day? Then, majority of your budget will be spent on that specific period or Ah. specific time. By the time na tulog na yung mga tao between let's say 1 AM up until 5 AM, Hindi siya magkukonsume. hindi siya masyado magkukonsume kasi konti yung inventory eh. Ay, sige. Kanino ipapakita ni Meta yung ads mo? Wala. Kasi tulog yung mga tao. Ibig Okay. sabihin, yung budget mo doon, nagsishrink din yun. Okay, sige. Nagets? Okay. Yung sa last na final. Sige. Yung sa paglalagay ko po kasi ng ads is, pag mauubos lang siya, like 2,000, nasa ganun lang. So parang kung estimate ko, every 2 days ako naglalagay. Minsan every other day. Advisable po ba isang bagsakan yung 20? Or pwede yung Ilagay mo na doon. If you have a budget in mind, ilagay mo na doon. I see. Kasi the last time, natakot ako yung na-hack nga kasi before yung page ko. I mean, yung account na hindi na ako nakapag-run. Yun yung naging hindrance sa akin. Ngayon, na-enlighten ako na yung sinabi mo nga po na dapat meron kaming business profile na ginagamit. Kasi na-encounter ko yun Yes. maraming beses. Okay. Thank you po. Ganun Thank you so ganun much. siya. So, naliwanagan na kayo guys. Yung iba kasi pinapatay. Ba't mo papatayin? Nagdidepende naman yun sa ang tawag dito, nagdidepende yon sa inventory kung anong oras. Pakitaan kita, gusto mo ng proof? Yes. Okay. Gusto mo ng proof ha? Oh, yeah. So, kita mo yung screen ko? Kita niyo yung screen ko? Type yes in the chat kung kita yung screen ko. Okay, kita. Ayan o. 2000 or 2100. Ano ba yan? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. That's 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. That's 8 p.m. Ayan o. 20 to 2100. Ang na-consume na budget is 2 pesos and 18 cents. 1900 to 20, military time to 1900 to 2000, 7 pesos and 57 cents. Pansinin mo to, 1500 to 1600, 14 pesos and 38 cents. Nagbabari yan yung amount spent. Ibig sabihin, nung 1500 to 1600, that's about 13, 14, that's 3 o'clock to 4 p.m. Ang chinarge sa'yo ni Meta is 14 pesos and 38 cents. Tingnan natin sa baba. Ayan o. Halimbawa, ayan o, 1 a.m. to 2 a.m., 3 pesos lang. 2 a.m. to 3 a.m., 4 pesos. 3 a.m. to 4 a.m., 1 peso and 40 cents. Tapos may nag-peak siya nung bandang 11 a.m. to 12 a.m., naging 10 piso, 10.57. Amazing. Di ba? Nag-gets nyo na? Ba't mo papatayin yung ads mo? Yung budget mo naman, dumidepende doon sa inventory kung ilang tao yung naka-open ng app. Kunyari ngayon, binuksan ko yung Facebook app ko, kasama ako sa inventaryo ni Meta kasi naka-ano ko ngayon eh. Naka-open ako ng app, Meta app. So, ibig sabihin nun, anything na dumaan sa akin na ads ngayon, binabayaran ko ng advertiser kasi naipakita sa akin, nagkaroon ng impression yung ads nila. Get the point? Saan po makikita yung time kung kailan nag-message or nag-purchase? Sir Randy, ganito lang. Punta ka lang dito sa breakdown. I-clear ko lang to. Punta ka sa breakdown. Time of day, add account zone, yan. I-click mo yan. Kung day ba, pwede ko nga ma-check kung yung age bracket eh. Yan, age. Ayan, 18 to 24, 25 to 34, 35 to 44, ayan. Diba? Breakdown. Demographics or geography,
Ayan. So, kita mo lahat dyan. O, di ba? Yun, dami nyo natutunan ngayong gabi Okay na ba guys? Gets nyo na may value ba kayo nabigay sa inyo? I mean, na-appreciate nyo naman ba yung 499 na binayaran nyo? Pag yung 499, sabihin natin 500, parang 100 pesos per day. Nagsama-sama tayo ng 5 days. If you do the math, like 100 pesos per day, sulit naman ba yung binigay kong value sa inyo? Like minsan nag-over ako ng 1 hour, nagiging 145, minsan kulang 2 hours. Sulit naman ba yung binayaran yung 499? I'd like to know your thoughts. I would appreciate if you guys can give some feedback doon sa isasend ko sa inyo na form, or you can just leave a positive review sa page ko. I would appreciate it so much. Thank you so much guys for joining. And sobrang solid sabi ni Miss Jen. Mag-seminar hall na po kayo magturo. Yes, masarap sa bahay eh. Siguro by next year magpapa ako seminar face to face. Pero within this year siguro hindi mo na. Okay. Nakamute ba ako? O mag-unmute ka? May sasabihin ka, Miss Jen? O nakamute ako? Nakamute ako, sorry. Hindi nyo ako marinig? Narinig ba? Ayan. Narinig naman. Okay. So yun lang guys. Maraming salamat for joining. I appreciate you guys for sticking with me up until tonight in the last 5 days. So I appreciate you guys. I'll see you when I see you. Just message me dyan sa GC natin kung mga wala pa dun sa meron pa tayong Facebook group, yung Digital Homey Academy. Just join them. Join dun lang sa hanapin nyo lang, makikita nyo naman yan. And then I'll be accepting your request. May available ka for consultancy, yes, may one-on-one ako, Sir Mark. You can visit my website, digitalhomey.net. Tapos meron po akong one-on-one din. Click ka lang sa online courses. And here's my one-on-one coaching. If you want to have a one-on-one deep dive with me, yan, meron akong one-on-one. Okay, thank you so much. Kung wala nang questions, para naman makapaghapunan na ako. Maraming salamat and message lang kayo dyan. Thank you so much and have a good night. Bye-bye.